pinapakita ng experience. Isa mga bro, sa napakatunog at talagang pinag-uusapan ngayon na Pinoy boxer, itong si General Casimero. He's a man that hits really hard. Tinaguriang Cuatro Alas ng Philippine Boxing, kung saan bumiktima na ito ng 4 na undefeated boxer na kanyang dinayo mismo sa iba't ibang bansa para sa titulo. Kaya dahil dito mga bro, marami ang napapahanga sa kanya ng mga magagandang diwata dito man sa Pilipinas o kahit pa sa ibang bansa. Meron pang mga modelo at mga artista na kung saan napasama na rin dito, kabilang na si Ivana Alawi. Nagumpisang humanga sa kanya ang mga nagagandang kababaihan nang binugbog niya at pinabagsak ng 3 beses ang dayong Colombian boxer sa round 1. Sinumulan ni Casimero mga bro ang lahat sa pangarap lamang na maging isang pulis upang maiahon ng pamilya sa kahirapan. Ngunit sa kagustuhang makatulong na nang maaga sa mga magulang, sinubukang pinasok ang boxing. Unang lumaban mga bro sa mga paboxing sa pistahan hanggang unti-unting nitong nagustuhan at talagang kinikitaan ng lakas, kaya tinutukan na nito ang pag-iensayo sa Omega Boxing Gym sa Cebu kasamang mga boksingerong kaibigan, hanggang sa buong tapang na nitong dinayo ang 9 na bansa at nakipagsapakan na sa mga pinakamatapang. Kasama na dito ang kinakatakutang mga undefeated boxers. Ito ay ang Mexican na si Pedro Guevara na pinabagsak ni Casimero sa round 1. Ngunit nauwi ang laban sa split decision na panalo si Casimero para sa IBF Light Flyweight title. Sumunod naman mga bro, ang kilalang madayang fighter ng Thailand na si Amnat Ruwendoeng. The right hand, here he comes the wrestling, and he's down. Ito ay para sa IBF Flyweight title na 2 beses ito pinabagsak ni Casimero at nakakuha ng titulo sa pamamagitan ng knockout sa round 4. Pangatlo naman mga bro ay ang undefeated na future world champion ng United Kingdom. Ito ay para sa IBF Flyweight title. Pinabagsak ito ni Casimero sa round 10 at nakamit ang technical knockout na panalo. Ang pang-apat naman mga bro ay ang bato-bato na si Duke Maika ng Africa na naglabas pa ng dila sa laban na hindi daw siya tinatablan ng mga malalakas na suntok ni Cuatro Alas. Ngunit bumagsak ito mga bro sa second round at tinapos na ni Casimero ang paghihirap ng Afrikano sa pamamagitan ng technical knockout sa round 2. Ito ay para sa WBO Bantamweight title. Pero may isang laban si Casimero mga bro na kung saan nasaksihan talaga ito ng mga diwata sa Pilipinas ng harap-harapan. Grabe ang paghanga ng mga ito, kaya kumuha pa sila ng remembrance na larawan. Isang Colombian champion mga bro na nagmula pa sa 13 na magkakasunod na panalo ang dumayo dito sa Pilipinas at nangako itong bawiin ang belt ni Casimero sa IBF Light Flyweight. Ito ay si Mauricio Fuentes mga bro na binugbog ng husto ni Casimero at pinasuko sa unang round pa lang sa kanilang laban. Tara na mga bro, ating saksihan ang bakbakan ni Casimero na may record na 19 wins, 2 losses at 12 knockouts kontra kay Mauricio Fuentes na may record na 16 wins, 2 losses at 9 knockouts. Ito ay para sa IBF Light Flyweight title na ginanap sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu City noong 2014. Sa pagbungad ng unang round mga bro, malalakas na suntok kaagad ang pinakawalan ni Casimero
na talagang gustong pabagsakin ang Colombian champ. For Casimero, sinasabi natin dito is this is a chance for him to showcase yung kanyang talento, yung kanyang galing. And probably para sa atin, yung kanyang skills in terms of moving up in weight because technically he's now fighting really as a flyweight contender. Muli nanalo kay Felipe Salguero by a technical knockout. Round 11 sa kanilang bout schedule for 12. So John Casimero, ito naman si Mauricio Fuentes coming from a 12 or 13 fight win streak. So hindi basta-basta ito si Fuentes. Well, before the weigh-in, Casimero has been a long-time champion. He won the crown back in 2012. Pero for the longest time, partner itong si Casimero sinasabi, champion ka. Pero just a typical champion na sinasabi nga na walang excitement, walang pinapakitang explosiveness. And I felt Fuentes. Mula sa kaliwat kanang suntok ni Casimero mga bro, bumagsak si Fuentes, ngunit nalampasan pa nito ang bilang ng referee. An uppercut, a hook, and Fuentes is down. Hey, okay? Fuentes, talagang naramdaman niya yung bigat ng kamao. Ito si Chandler Casimero. Casimero, will he go in for gold? Another uppercut, and Fuentes is down. That's it. A round one knockout. Tumama yung left hook. Closer angle this time. And another uppercut that floors him. Mula na naman sa solid na uppercut ng Cuadro Alas, bagsak ulit si Fuentes. Akala ng karamihan, tapos ng laban, ngunit nakatayo pa si Fuentes at lumaban. A round one knockout! Para dito kay John Real Casimero. The punch of the fight. That uppercut. Gonna continue. Another five, partner. Dito na siya minasakir mga bro, ng solid na suntok ni Casimero hanggang sa bumagsak ulit si Fuentes at itinigil na ng referee ang laban. With the right, and again he knocks him down. Casimero, he smells blood. This time puts a combination together. That time with the left, with the right, and again he knocks. He smells blood. This time puts a combination together. That time with the left, with the right. You should stop this fight, partner. And there you go, referee stoppage. A referee stoppage victory para dito kay John Real Casimero. Panalo si Cuadro Alas mga bro sa pamamagitan ng knockout sa round 1, habang ang dayong Colombiano naman ay inalalayan pa upang makalakad. Mula sa panalo ni Casimero mga bro, talagang napahanga ang mga Pinoy na nakasaksi sa laban, lalo na ang mga nagagandahang diwata, at nagpakuha pa ito ng litrato as remembrance. Kaya ngayon mga bro, susuportahan na lang natin ang ating kababayan na 3-division world champion. At tungkol naman kay Casimero, pag-usapan na lang natin sa baba. Salamat sa suporta mga bro at sa sunod nating mga videos.